The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Good afternoon, mayong gabi no sa tanan naton yung mga tagpalamati kag sa aton yung mga viewers sa aton nga program no. Mayong gabi sa inyo tanan. Thank you so much for having us again sa inyong mga panimalay kag I hope nga you are in good health no sa sininga hapon. Sininga gabi no alas 6:14 na no aton nga oras 6:13 to be exact. Okay, no? So, thank you so much no sa inyo. Salamat sa tion naman liwat no nga pagigbahin kita no sa sininga buluhaton kag sa pagpamati no sang mga laygay no nagalin sa pulong sang Ginoo. Ininyo alagad no Pastor Erwin hatag sa inyo no sang sininga mga mensahe no prinsipyo sa pulong sang Ginoo, and I hope and I pray that each one of us will find the hope no sa nagapadayon nga crisis no sa aton nga pungsod no. I hope that we find hope sa Ginoo naton. So bago kita magapadayon pangamuyo anay kita magapangayo kita sang kaalam no sa Ginoo naton para nga siyang toy sa aton, maga-guide sa aton sa iya nga pulong no. Okay, pray anay kita. Let's pray. Langit noon kag balaan namo niya may Ginoo, salamat gid sa sininga gabi. Dalayawon ikaw Lord sa amon nga mga kabuhi. Thank you so much for your grace sa amon Ginoo sa adlaw. It is only by your grace Lord nga ginasustain mo kami kag makapadayon kami Ginoo. It's because you enable us. Thank you for the strength. Thank you for the protection, and thank you even Father God for your everyday Ginoo nga paghimuno sa amon kinahanglanon. Lord, we will going to have another segment sa sininga program. We pray for wisdom, guide us O God, and give us understanding as we ponder upon your word and as we discuss Lord our topic today. We pray that you may guide us along the entire time, Lord, as we study your word. Bless each one of us, and we pray that you may cleanse us from all unrighteousness. Nga nahimo namon Ginoo, patawara kami sa amon sala pag ikaw Lord ang mahimaya sa amon nga sininga buluhaton. Lord, sa imo ginabalik namon ang pagpasalamat kag pagtugyan. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, no? So, finding hope in crisis. Magambal kita crisis, wala gid exemption no? Tanan kita nag-aagi gid sa crisis. Crisis is unavoidable gid ni nga realidad no sang kabuhi. Whether you like it or not, each one of us will go through no? Sa sininga realidad, real talk in siya, real life, no? Nagakatabo ini siya. So no one is exempted nor exempt sa crisis, no? It does not matter whether a person is rich or poor, young or old, believer or unbeliever. Everybody, each one of us will face seasons of difficulty. I had pain, no? I had uncertainty, because we live in a world nga puno sang crisis. Puno ni sang krisis sang aton nga kalibutan, no? So imagine no ang aton nga oil, ang aton gasolina pila na, no? Kung aton lang tawon ang aton nga inflation rate nagaabot na sa 6.8%. From 7.2 nag-decrease siya into 6.8. Amo nang aton nga data sa buong statistics about inflation rate. So ang aton nga piso sang
5 years ago, hindi na same sang piso subong, no? Amo nang ginatawag nga inflation rate. Nagasaka ang balaklon, kaga ang value sang aton nga kwarta daw nagnubo or nagnubo gid. No? So amo nang ginatawag nga inflation rate naton. Kung ang sa una, no, makabakal ka lang sang 70 pesos nga bugas, no? I think per kilo, no? Subong how much na, no? So, amo nang epekto sang inflation rate. And kung aton lang tawon, no, ang aton nga economic nga status pagid, no? Ang aton nga utang nagalabot nasa 16.3 trillion pesos. Kung i-divide mo na sa pila ka million man nga mga tao sa Pilipinas, so daw may mga pila kita ka hundreds of thousand nga utang kada isa sa aton. So crisis, no? Crisis, it's a crisis. Ano pagid, no? Inflation rate, ang unemployment, no? That's crisis nga laganap gid, no? Luwas pa, no, sa aton subong politics sa Senate, no? May ara nga power struggle because of conflicting nga mga sa mga politicians. So in reality, no, sa kakatabo subong wala sang exempted kung ari ka diri sa Pilipinas, or whether outside Philippines tanan kita gyapon nagapangatubang kita sang crisis. It's because of this war, no, prevailing nga mga giyera, no, giyera sa Ukraine kag Russia. May ara pagid nga, no, kumbaga pa naka-pending pa nga, no, nga peace negotiations between Israel or US Iran nga peace deal. So ay ara gyapon banta sang war kag amo ni, no, damo nga mga crisis. I don't know kung ano nga crisis ang ginatubang mo subong ayhan personal, no, nga mga crisis sa kabuhi, but you know, no one of us is exempted. So, everyone, no, will face seasons of difficulty, pain, and uncertainty. Will live, no, sa kalibutan nga puno sang crisis. Some face financial, no, ang iba nagaatubang sa financial nga hardship as the cost of living, no, continues to rise. Others struggle with health problems, broken relationships, family conflicts, emotional distress, or the loss of loved ones. So, damo gid, no, nga crisis. So, communities experience natural disasters, economic instability, and social unrest. Everywhere we look, we are reminded that life is fragile and often unpredictable. So, kaano gid, no, na madali, no, kung magambal kita fragile, no, di ba, ano, dali maguba, no, fragile, no? Fragile means marupok, no, mahina, no. So amo na, no, we amo na yung aton nga world, no. So fragile, no, pag unpredictable. So a crisis is any circumstance that overwhelms our normal ability to cope, no. Kung ma-overwhelm kita, mo nang ginatawag nga crisis, unya bila kita maka-cope up, di naton makaya, no, na pungan kita sang mga nagaabot nga mga trouble sa aton. So it is that moment when our plans fail, our resources run out, and our strength seems insufficient. Crisis often leaves us asking difficult questions. Nga nagakatabo ni sa akon nga kabuhi, no? What should I do? Where is God in all of this? Sa diin ang Ginoo, sa tanan nga nagakatabo,
no, sa kabuhi. So where is God? No? Amo ni mga question kung magabot ang crisis, no, sa aton nakabuhi, no? Is there any hope? May ara pa bala hope sa amo ni nga sitwasyon taton subong? Mangin maayo pa bala ni aton gobyerno? No? Grabe nga mga kuan subong, no, nga eksena, no? Either you are in the side of Marcos, no, or you are in the side of Duterte, then may ara gid nga, no, conflict, and still naga-continue, no, ang ining sitwasyon kagkagamo gani, no, sang Senate subong. It's because of that, no? Because of power struggle. So the Bible does not ignore the reality of crisis. Bisan ang Bible, no, gina-recognize na ning realidad sang crisis nga ginatawag, no. In fact, scripture, no, is ang pulong sang Ginoo is puno sa mga katawhan, no, mga tawo diri, kag lalaki man, babayi, no, nga nagapaatubang sang mga nagakalain-lain nga mga problema. No, unahon naton si Noah, no. Noah faced a worldwide flood. Si Joseph nag-endure sa sang betrayal kag imprisonment. So may mga crisis man ni sila, no. Even si David nag-fled ni siya, nagpalagyo ni siya tungod sa ginaingabot iya kabuhi. Job, no, si Job nadula ang iyang panimalay, ang iyang health, ang iyang possessions. So that's, no, sari-sari nga klase sang crisis, no. So may ara gid ang realidad sang crisis, ara gid, no, even sa ila sang una. The disciples experienced fear during violent storms, and that is a form of crisis too, no? Yet there are one of the greatest nga misconceptions sang tao is people have is that faith in God eliminates crisis. So basi mo kita na sina nga perception, no, sa kabuhi nga abi naton sa pagkristohano naton, okay na, no, hindi na ta magatubang sang crisis. May yung gabi anay sa aton nga partner diri, may yung gabi amigo, no. Okay, sorry gid, wala na. May yung gabi sa imo kag kumusta ikaw? May gabi man, partner ba? Sorry, gid na late kita. Okay la, partner, no? Pila lang ka minutes. Alright, so salamat, gid, no? May gabi sa tanan, mga abyan kag mga kauturan. Salamat, gid, sa Ginoo sa padayon nyo nga pagsakdag kag pagpangamuyo sa aton, kag salamat sa Ginoo. Kanami, bilasang kuan, inang aton tupiko sa nga gabi, no? May pag-asa sa pihak sang crisis tuod, mga balda, ano na lang aton pag-asa, pastor, sino na lang patihan ta, at sila pangamuyo lang kita, ang Ginoo may kagulingon na yang pamaagi. So may gabi gid sa tanan-tanan, partner. Okay, no, so may gabi, partner. So amo nang realidad, no, sa introduction pa lang man kita. So basi ko miara kita nga mga misconceptions nga muna nga kung magkristohanon ka na wala na sang crisis kabuhi, no? But amo ni, no, si Jesus Christ na pasiguro sinaginambal gid nga in this world we have tribulations. Yeah. May ara tribulation, magambal kita tribulations kabudlayan, no? So may ara gid kabudlayan nga magaabot sa aton nga kabuhi. So wala na gina-eliminate sang aton nga pagtuo sa Ginoo ang crisis, ara gid ang crisis. John 16:33 nagambal ang si Jesus Christ mismo. So the Christian life is not freedom from trouble. Ang Kristohanon nga kabuhi hindi ni siya kahilwayan sa trouble, sa problema. It is assurance of God's presence. Amo nang kanami, no, nga hindi nato na inevitable na, hindi na malikawan ang problema. Ang kanami lang, no, nga nag-promise ang Ginoo sang iya presence nga magaupod siya sa aton kag ara siya sa tion sa aton problema. So the question is, where will we turn when it comes, no? Sa diin kita makadto kung may ara nga mga crisis nga nagabot sa aton kabuhi, no? Will we be consumed by fear? No?
ma-overpower bala kita sang kahadlok, sang despair, sang hopelessness, or will we find strength and hope in God? Basikon nga pa nun, ano na lang at makwan pa ko, mabata pa ko, sini nga ka budlay nga kalibutan, nga, no? Daw, amo na bala, ano pang hope sa akong bata, no? 5 years from now, mayara pa bala maayo nga kayimtangan aton nga pungsod, no? So, mga paulamang kutano ni na nga may ara realidad, no? Is this kung ang mga nagkakatabo bala subong, is the happenings subong bala, no? Maga-okay pa ni in few years or maga-worse pagin nga maga-worse. So, that is the reality of crisis, no? So, the Bible teaches that hope is not found in circumstances. Hindi ni siya makita sa circumstansya, no? But rather, ini nga butang, no? Ang hope, makita ni naton sa Ginoo mismo. Circumstances change, but God never changes. Ang circumstansya ta naga-change, nagabago ni siya, no? Damo kita nga seasons of life, na-change ni siya, no? But ang realidad, no, God never changes. Amo nang kanami nga realidad nga ang Ginoo wala nagabago. Is the same yesterday, today, and forever. So, hope, number one, hope begins with knowing God's presence. So, kung ara ikaw sa desperate, subong situation, no, amo na yung aton tandaan, ang aton nga paglaom naga-start ni siya, naga-umpisa ni siya sa pagkilala sa presensya sa Ginoo, sa pag-ihibalo, no? Sa presensya sa Ginoo. So hope begins with knowing God's presence. Kung nabalaan nato ng presensya sa Ginoo, then dira ma-start ang aton nga hope. Dira ma-start ang aton nga pagtuo, no? Kay may Ginoo ini nga kalibutan, no? Amo na makatuo kita nga the best is yet to come, no? Ang best ya palaabuton pana. Hindi man subong, bata mo na ang pasiguro dira because may Ginoo ang kalibutan, the best is yet to come. That is the hope, no? And hope begins with knowing God's presence. Kay kung kilala natin ang Ginoo, may pag-asa, no? Amo na nga ngambal sang Psalm chapter 46 verse 1 bala, no? God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So amo ning hambal sang psalmist. Partner? Yeah, tuod na, no? Subong, dumduman yung aton nga lesson last time, dali man, no? Crisis of authenticity. So, tuod na, subong kung lantaw na to, kung aton lantaon ang sitwasyon politically sa aton, sa sininga sitwasyon sa Pilipinas, kung isa ganito, ma-stress ka na lang maglantaw, ti damo-damo sang interpretasyon, damo-damo sing rason, damo-damo sing masig-masig bala kung sa tao, convince or whatever, no? Daw ka kuan na gid bala, daw ka very inabalang daw Complex. oo, hindi mo na maintindihan gitod, no? So in such a times as this, ang aton dalang panlanggidya, sakto na ang Bible naghambal tuod sa Salmo 46:1, no, nga in trouble He is our help, ang Ginoo. So lantawa bala initinan may collateral effect siya mo. Aton ekonomiya, balaklonta, tanan-tanan, Gas. bugas, tanan nga balaklon nga tinaas mga biyan, no? Pero maano kita? Alala masinggit kang lupiga ka sa dalan. Singgit ka sa Ginoo, tuod na kabay pa nga aton ini at talupang doon kay ang Ginoo refuge siya mo. Not only He is a refuge, but He is a help. He gives us strength in troubled times like this. Changing time, challenging time, amo na subong.
challenging time gid ya. So hope mga Kristohanon ti dangop ta sa Ginoo. Palapit kita sa iya. Kag ang Ginoo ya hindi man niya magpabaya sa iya mga taongan. Kag initanan ato sitwasyon hindi man niya tago sa iya mo. Kabalo man ang Dios initanan-tanan, no. So let's look at it in God's point of view kay kung sa tawhanon ati hindi ka lang masinggit kung mag-react ka gid ba? Kung masugtan mong ginawa mo ti galing kay ang Ginoo sini hindi maniningad sa iya tanan ini balaan sang Dios. Amen. So, amo na, no? Thank you, partner, no? Ang krisis ya, no? Ara gid na, no? Kag amo gid ang realidad sa aton kabuhi. So, instead of focusing only no sa aton nga problem subong, no? Kay may domino effect, no? Maggamogan yung aton nga pungsod, may ara siya effect sa aton nga economy. So, kung may ara siya epekto sa economy, ang tao sa dalom, may problema, gid. No? Pagsaka sang ang transportation nato, no? Nagisaka. So, grabe na, domino effect, no? Tanan, dalasa na. So, amo nang problem natin subong. But, you know, there is hope, no? Pag instead of focusing sa sina nga mga problem, no, ang pulong sang Ginoo naghambal sa aton, focus on God. No? Focus on the God who is with you in the problem. Kay kung lang tawon lang nimo ang news, ma-stress ka lang yan. Pulong sang Ginoo aton ng tawon. Kay dira no, makakita kita sang hope. Kag mano aton, ma-refresh sa aton heart. No? Sang hope maginhatag ni Kristo Jesus. O nga may ang the best is yet to come. No? So, amo na. No? So, when you cannot trace God's hand, no? Isaligan nato no ang Ginoo. Next no is that hope grows when we trust God's sovereignty. Ang aton nga paglao magatubo ni siya no, magagrow ni siya kung nakabalo kita sang sovereignty sang Ginoo. Magambal kita sovereignty, it is God's God as being in control. No? Ang kwansin is that because God is on the throne and He supervises, He manages every event sa sininga kalibutan. No? According sa iyang will. May tabo lang manina no? According sa will sang Ginoo. So, when we know that God is sovereign and that He is in control of what is happening sa aton ng mga palibot, then makasalig kita. No? Kung nagtuo ka sa kay Jesus Christ as your Savior and Lord, your Father, you have a Heavenly Father, then may ara ikaw hope. And that hope no is nakaangkor ina sa Ginoo naton nga wala nagabutig. Amo nang hambal sa pulong sang Ginoo. God does not lie. And He is not subject sa change. Pagbago ang tanan, siya. So, ang sovereignty, no? Aton biini pangitao, no? God's sovereignty. Ano ang buot singanon? So, magambal kita God's sovereignty, it means that God is the supreme ruler over all creation. Magambal kita supreme ruler, siya ang may may final say, no? Siya ang nagarule sa aton tanan and has the absolute authority. May otoridad siya, may gahom siya, kag control no over everything. Name it, nature, people, no? Mga events, even angels, no, nag-obey sa iya. Nature naton. So, because God is sovereign, He controls it. Siya ang nag-determine sina. He has power and He controls over everything. So, nothing happens outside of the knowledge of God. Wala sang nagakatabo sining kalibutan nga wala no sa
Wala na kay balo ang Ginoo. Wala sang permission or ultimate nga purpose. So ang tanan nga nagakatabo ni may ultimate nga purpose sa direksyon ni gyapon sang Ginoo. So the sovereignty of God is His right. Right ni sa sang Ginoo kagahom niya ni mag-rule over sa tanan-tanan sini nga kalibutan. No, according sa iya nga perfect will. Kay amo na makita ni naton sa mga verses, no? Psalm 115 verse 3, but our God is in the heavens, He hath done whatsoever He hath pleased. Hinahimo niya ang mga butang nga ayon sa iya, no? According sa iya kabubuton. So that is what it means. God is sovereign. God is in control. He rules over nations, kings, nature, and human history. Nothing catches God by surprise. Lagi diya sa mga butang sa kalibutan that catches God by surprise. Yung makabal siya, oops, dali lang. Daw wala ni sakon ko now. Daw subong ko lang ni na-encounter. Hindi amo sinang Ginoo na to. No? He cannot be caught, no, in surprise. God's plans cannot be defeated. Hindi niya ma-defeat. God's work, even though difficult, no, nga circumstances, God works bisan sa mga kabudlayan naton. So, amo nang buot siya nun sang sovereignty, no? So, kung may ara ikaw, no, balik kita dire, no? Kung nakilala nimo ang Ginoo, no, ang imo nga pagtuo magagrow, partner. Yes. Maayong gabi anay sa aton nga manog aton nga joiner o aton nga listeners naton sa kay Mrs. of course sa kay Mrs. Cherry Altes kananay kay Palomata Mapisa he sent 145 stars. Sabi no. Kag good evening man kay Pastor Gilbert Aguilar, no? Pastor Gilbert. Speaker ninyo. Attend ka mo sa Pastor Gilbert, my discipler, no? Pastor Gilbert, thank you for joining tonight. And salamat din sa inyong pag-upod. So na partner, no? Ang isa ba kadako nga mamangkot kung amat kung isa instead nga mamangkot ka bala nga Lord nga ang gitugutan mo ni nga ang gipahinugutan mo ni nga ma-experience yan ni or nga gitugutan mo ni nga matabo ni, no? Lord, why is this happening? Instead of asking sa sa Ginoo, ang siguro ang pamangkot naton bilang mga Kristohanon, Lord, what are your teaching me? Ano ang imo itudlo sa akon sa sini nga sitwasyon? Grabe no ang inabalang imo nga positive mind bala nga naga-dikta sa imo nga instead nga ma-stress ka, although hindi man kita manil ganita ma-stress hindi ta matublag. Pero kung ang perspektibo mo nga instead of asking Lord why is this happening, try asking Lord what are you teaching me in this situation? Diba? You might think nga ang ini nga sitwasyon ba nagapaluya sa aton, pero ang perspektibo nga iya sa pagpanulok sang Ginoo, Lord, ano ba lang gusto mo nga itudlo sa akon sini? Basi kung nga sa amo ni nga sitwasyon, luyag mo pagid nga magtubo pag akong pagsalig sa imo, pagtuo sa imo. Di ba? Kaghugot pagid ang akon nga relasyon sa imo. Di ba? Sino man bi ang hindi apektado subong lantawa bala na sitwasyon? Pero abi mo sa pihak sina, amo na palang siling ni Mrs. gani. Untati na sigigtan o tanaos ang mga amo na bala. Okay, siyempre nalamian ka man. Bisan tuon nga hindi ka nalang magkasinggit sa dalan, pero sa ila opinion, it leads you nga mag-pray nga tagaan wisdom ina nga mga tao. Diba? Kag sa pihak sina, ati, ginadulungan ka mangyapon sang fresh nga isda, partner. Hindi ba? Iti, imahaman ka bahal ang balaklon, tanan-tanan mahal, tanan-tanan may mga inflation rate, taas-taas, no? Grabe mo. Salig lang. Kag sa pihak sina, ang Ginoo makatilingalaya, ginahimunan mangyapon niya imong ginanglanon. Bisan gani iya nga gataas ang gasolina, gadalagan mangyapon imo motor. Dalagan mangyapon imo salakyan. No choice. Di ba?
Mabakal ka gid ya. Bakal ka kidya mo. Oh. Abi mo subong sa piyak sina damo iya ga walking partner. Oh. Damo galakat halin dito sa amon pagkadto sa katiklan. I mean ay kuan lang Sige lang. try to jibe sa sitwasyon. Jibe in such a way nga positive lang gyapon Di ba? So wala ka naman choice to di. Ano ka gidya? Di ba? You have to go with it and pray for it. Trust God for it. I-dwell mo yung mind rat eh. Wala ka gid. Di ba? Kung i-dwell mo yung pangunauna dila, wala ka gidya. Malakat ka gidya, wala hinungdan. Di ba? So, amo nang ginampa sa pulong sa Ginoo ngati di ba? Sininggan ni James gani, anong ginamba ni James gani niya sa James chapter 1 bla? Nga ang trials it produces perseverance. Di ba? Anong ginamba niya? Count it all joy when you fall into diverse temptation, diverse trials. Lain-lain nga pagtilaw, pagsulay sa kabuhi. Si Jesus Christ, di ba? Sila ni Jesus Christ gani, I have overcome the world. So, basa sa Bible, reflect sa ginahimo sa Ginoo, at least ma-encourage ka kag malig-on ikaw. No? So, amo na. Partner? Okay, no? So, yes, no? Amo na ang aton hope. Dira naka-anchor ang aton nga pag-asa. Ang Ginoo ya immovable. He is our rock. Mga balgita rock, no? Diba? Anong characteristics ng rock? Unmoved, no? Lantawa bala ang ara dira sa river bala, no? Ang ginalikawan sang tubig, rock. Hindi siya ma-move. So, ang Ginoo naton is a rock. Unmoved siya sa mga circumstansya. No? Pag siya ang nag-promise ang presensya niya sa aton. So, therefore, kung ikaw ara sa kay Kristo, ara ikaw sa Ginoo, then you have unmoved nga hope. No? Dira sa Ginoo. No? Hindi siya malingkang sang mga problema. No? Ang hambal no, sa pulong sa Ginoo, Romans chapter 8, verse 28, and we know that all things work together. Kaya gamito ni gyapon sang Ginoo ni mga butang to accomplish His purpose sa aton. Because God wants Christ-likeness in us. Ini nga mga trouble will what? Will make us more like Christ. No? Mangin Christ-like kita sa aton yung mga character. Using no, sang sining nga mga tool, sang trials, pulong sa Ginoo. So amo na no, amo nang tandaan naton nga ang aton hope ya ara sa Ginoo naka-anchor and therefore it is unmoved. Kon ang Ginoo imo ginasaligan sa imong kabuhi. So hope grows when we trust God's sovereignty. Saligan naton ng sovereignty sa Ginoo is in control gyapon. Ano man matabo diri no. No, hindi ang makahatag sa aton no. Basikon ang aton bala nga pagsalig ara sa politiko. Wow, nato na ang idea, no? Hindi si BBM ang makapaayo sa Pilipinas, hindi man si Duterte, no? Only God. Amen. Okay? So, I hope that's fair enough, no? Wala ako sang ginapin, Andre, sa aton nga statement, no? So, may aton nga mga biases, yes. No? But see to it nga above that, no? Isang aton nga hope nga ang aton nga hope ya, no? Tanan nga either politicians, rulers, kings, ara man nagyapon sa control sang Ginoo. Kaya hindi naton pagpaminsaron nga kung si Kwan ang ni presidente, no? Amo na naging sitwasyon sa Pilipinas. Pero kung si Kwan ang maging presidente, matawhay ang Pilipinas. No. Unless ang tao, no, mag-surrender sa Ginoo, wala ni sang cure ang ini nga mga corruptions. Hindi magapadayon na ini. So, ang hope naton nara sa Ginoo, kag magagrow lang ini, no, nga hope naton kung nagasalig kita sa sovereignty sa Ginoo, that God is in control. Mag-circus man sila dira sa Senate, no, ano man ang matabo sa mga elections naton, coming elections, no, magbaliktad man ining kalibutan, iba ano, naambal sa pulong sa Ginoo, be still and know that I am God. Pero kung mo basahin, pag ito mga preceding mga verse dira, no? To the mountains, mag-amuni, mag-move, ang seas, mag-roar,
Diba? It speaks about uncertainty kag mga crisis nga matabo sa kalibutan. Pero amo na gin-conclude sang psalmist walang hambal niya sa amo ni nga mga sitwasyon, be still and know that ang Ginoo naga-reign gyapon, and He is supreme and He is sovereign. So, di ba? Amo ni maghatag sa aton sang katulugon sa gabi nga overthinking balasang mga sitwasyon sa palibot naton. So ibutang naton hope kay ambal sang Ginoo, cast your care upon Him for He cares for us. Okay, kay lipot ang aton nga time, Next, is that hope is strengthened through God's promises. Ang aton nga hope mas strengthen kay ang iba grabe ang ilang mga stress na grabe na gid ang ilang panic, or hindi man panic kundi nga sometimes makita mo mga comments sa comment section kita mo grabe ang stress ng tao. That everyday na lang bombarded kita sang stress. So amo na hope is strengthened through God's promises. Dira kita yung mag-dwell sa mga promises ng Ginoo. Kaya ang promises ng tao, subong gin promise pagkabuas na, iba na dayon or hindi niya na ma-fulfill. Pero kung sa Ginoo kita mag-hope sa mga promises, tandaan natin that God is a covenant-keeping God. Nga even pa, magliligad pa ang mga pila ng mga kadekada, basta ginbuhian ni na sang Ginoo nga promise, God will fulfill it. Surely fulfill it. Namduman ko sang una si Joseph, nagamal siya nga po, magwa ka mo sa Egypt, dala akon nga bones ha. Imagine mo pila ka mga hundreds of years na. Pero natabo, fulfill na sang Ginoo nga makagwa sila sa Egypt. Kaya ang buot siya sila, magwa sila sa Egypt mo. Mabalik sila sa promised land. So, kung imo i-count na from Joseph to Moses, pila ka hundreds of years na. Pero, ang point ko dira, nga kay gin-promise sang Ginoo, gin-fulfill niya. Kung imo basahan ng Book of Exodus, dira makita naton nga ginambal sang Ginoo, nga I have seen your affliction, I have seen your crying, your groaning, and I'm here nga para i-deliver kamo sang sina nga mga oppressor sa Egypt. Natabo gyapon, pagwa gyapon sila, meaning nga ang Ginoo gin-kept niya iyang promise sa sining mga katawan. And God is doing that over generations and even generations to generations, even from Genesis to Tribulation. Makita naton that God is fulfilling His promises. And even sa mga promises subong in-fulfill sang Ginoo. So amo na ang aton nga hope mas strengthen paagi sa mga ginsaad sang Ginoo. Ano nga bal sang Ginoo? Mabalik siya. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again. That's a promise. And let's hold that promise because God will do it. Partner? Yeah. Tuuna. Ang flashlight, mangin useful siya kung ara sa kadulog. Diba? Na ang punto mga biyan, ang Ginoo, ang pulong sa Diyos, mangin useful sa kabuhi natin when you are in circumstances, in darkness. Ang ambal mo daw wala, nagidulong pa sa alkitran ng atong sitwasyon subong. Amak mo na ang mga panugdao, Siling niya, way naginitsan sa pastor, dulong pa ni sa alkitran. Itumpa sa alkitran ang aton niya nga sitwasyon. Amak mo na alkitran, Alkitran is something like chemical yata ang ginahalo na sa asphalt, Asphalt. Hindi ang asphalt to, itom. Tigin picture niya, wala na chance, hopeless na. Tiyari yung subong ang pulong sa Ginoo. There's hope, mga biyan, hope grows through your trust sa Ginoo. You will find
grace. You will find hope. Meaning hope remains when circumstances changes. Ang imo kuno faith ma-reveal siya in times of circumstances. Amak mo na to. Subong may naghambal gani siling niya. Kabalo ka subong may ara sang generated lang comment. Pag mag-post ka, ma-generate siya sa comment nga kuan. Tapos kung ma-comment ka, ang kada comment, 100 ginabayad na. Kung may bayaran yung mga vlogger, abi. No, vlogger mga tulos mo. Di ko ma-comment ka dira, ang deal gali na sa ila amo ang nagpa-gasweldo sa ila, gabayad sa ila. Kung ang imo post, may ma-comment, 100 ka. Di kung masabat ka pag sa comment na 100 ka. Ate, galit eh. Ito kung ma-post ka dabi nga triggering post, ma-comment be 500 ka bilog. Pipilay mo? 500 times 10. Oh, grabe nga kalakalan, no? Grabe nga, amo na subong, ha? Damo, vlogger, nga kakakwarta sila sa buong sang sitwasyon ini, ginasakyan nila. Imagine mo na, tatlo ka story sa Makati nga building, no, ginarintahan para lang mag-trolls. Terrible, di ba? Imagine mo na, ini subong nga sitwasyon, damo, gamang kranon, damo, gakwarta, damo, magkakwarta. Ti kung ikaw, dira mapa-stress ka, wala ka choice mag-comment agad, kay gusto mo i-voice out ang imo balatiagon. Ako ginalantaw ko, bago ko mag-comment, ginalantaw ko ang komentan ko, 57 friends, mag-comment ka dira. Ang balima ni Pinyol, kung mag-comment ka kuno sa pool, di dalawa na kuno ang pool. Diba? Di mo na ganingan. Dapat maging masid-masid ka kay sino nga sitwasyon subong, pwede ka makwartahan. Pag-comment mo, nakakwarta pa siya. Pag-comment mo, makakwarta siya. Di, gina-trigger ka, arit-ariton ka. Di, mag-comment, mabalos ka naman, ati, another kwarta sa pihak. That is why, ang crisis oftentimes makahangkat sa imo nga magpanik ikaw, magpanik kita. But God calls us to trust Him. Di ba? To rely to Him. Di ba? Kaya nga man ang imo pagtuo, your faith sees beyond the crisis, no? To God's purpose. Nga man kiti ang pulong sa ginambal nga ang Ginoo ya kabalo sina. Di ba? Wala, that is why siling sa Ginoo gani. Siling nga he is a stronghold in the day of trouble. And He knoweth them who trust in Him. Mano kagid? Hindi ka na mag-comment, basahan na lang nada. Kaya kung mag-comment ka pa, ikuan mo ginong balatiagon, makwartahan ka. Na-monetize ka. Ikaw nagpa-monetize. Pamuyo ka na lang Pamuyo ka. Munong ka na lang Kalmahan na lang yung self, no? So, what else can we do? Fill your mind, no? Fill your mind with scripture. Rather than, no? Fear, no? Kung ano pa ang mahimo sa aton sang sinikalibutan. So, the more you know God's promises, the stronger your hope becomes. So, the more nga makilala nato ng Ginoo, the more nga mabalaan nato ng iyang mga promises, no, the stronger ang aton nga hope, no, will be, no. Next, no, is that okay, last point, no. Hope is found ultimately in Jesus Christ. So ultimately, ang aton nga hope can be found sa kay Jesus Christ. So in the world, amaligani, ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. So the greatest crisis humanity faces is not financial, physical, or emotional. It is separation from God because of sin. So kabay pa, no, nga ini nga butang, no, sa atin mga tagpalamati subong, no. Kung wala ka pa Jesus sa imo nga kabuhi, no. Amo ni ang pinakabudlay nga krisis, no. Kung wala ka Jesus sa imo kabuhi. So I hope, no,
nga no, sa amon ni balang nga gina-share sa inyo, o tani no kita makakilala gid kita sa Ginoo. Kay kung makilala nato ng Ginoo, hindi mga crisis. Kuwan na lang isa sa aton. Inang ma-tolerate bala naton, ma-absorb naton. Kaya nga man, may ara kita Ginoo. Kag ginalantaw na sa naton in the lens of His Word, kay kung kilala naton ng Ginoo, magabasa kita sa iyang pulong. Kung magbasa kita sa pulong sa Ginoo, mabalaan naton nga kuwan na ni siya. Predicted na ni siya sa Ginoo, matabuin ni siya, maging worse ang kalibutan. Pambal dira sa pulong sa Ginoo, people will be lovers of self, lovers of money, more than lovers of God. So, balaan na nato ng future. So, hindi ka na ma-stress, hindi ka na magpa-stress. Kung balaan mo ang end result sinitanan, hindi ka na ma-stress, kaya nga aman. I-promise na nisang Ginoong matabo mo. So, ano biyang ato ni ka-surprise dira? Kaya ginhambal na gani sa Bible. So, amo na. I hope, my friend, and everyone yung nagapamati, kung wala ka pa Jesus sa imo kabuhi, kilala si Jesus Christ. Yeah. Kaya nga aman, no? Aton mga ginatudlo, dire i-anchor naton hope sa kay Jesus Christ. Pero kung hindi mo siya kilala ng imo Savior, so paano? You will not. You cannot. So, what you do today is that you anchor your hope, no? Tandaan naton yung si Jesus Christ, naghimo sang pamaagi nga ikaw makaangkon sang kaluwasan. Kung magkaangkon ka na sang kaluwasan, may relasyon ka na sa iya. Kung ikilala mo siya ng imo Savior. Kung may relasyon ka na sa Ginoo, ini mga fear, mga doubts, mga problema, mga crisis na yung katabo, mapos mo na lang ni malampasan. Kaya nga man, may Ginoo na ikaw sa imo kabuhi. Partner? Yeah. Siguro ang maghambal ka bala nga ang crisis may change your circumstances. Hindi bala? But it cannot defeat the hope that is anchored in God, mga biyan. Tandaan na gina. Ano nga crisis ang imong ginatubang subong? Ano nga mga pagsulay nga ginatubang nimo subong? No? Bring it to God in prayer. Dala sa Ginoo ina and ibutang ang imo confidence sa iya. Because the same God who has been faithful in the past will remain faithful sa imo subong sitwasyon. Yes, amen. And even in your future, mga biyan. Kaga man lang hangkat kagina ngati kung ikaw sa sining gabi, wala ka pa disas, wala ka pa nakaangkon kag nakabaton sa iya. That is why ang imo paglantaw sa circumstansya daw ka-evil siya. Pero abi mo kung may Jesus ka, nabaton mo siya, nakilala mo siya, may bilang imo Diyos ka maluluwas mga biyan. Abi mo, makita mo ang bigger picture sa mata sang Dios sa paglantaw sa imo circumstansya. Nga sa kaangay sini nga mga sitwasyon, you have a confident enough to go to God, to trust in Him, because He is a God who is an all-knowing God. He knows everything, mga biyan, sa sini nga gabi. Kag palapit sa iya, ang balang Ginoo Lord, di ko naman intindihan ang sitwasyon sa akon kabuhi, ti ari, surrender sa iya. Itugyan ko akong kabuhi sa imo, kag kilalahon ko ikaw, batunon ko ikaw ng akong Diyos, kag akon manluluwas. Ang Ginoo nagsaad, mga biyan, no? That He will never leave us nor forsake us. Kung ikaw nagdangop, kag nagpalapit, kag nagbaton sa iya, bilang imo Diyos, kag imo manluluwas, mga biyan, no? Kag kabay nga ang Ginoo magpakamayo gid sa imo. Okay, no? So salamat gid partner. So if you have never trusted no, sa Ginoo, the first step na muna kagina ang pagbaton, pagkilala kay Jesus Christ. Ngayon mo personal Savior and Lord. So I hope no nga tonight nabatian nimo ang counsel sang pulong sang Ginoo. O hindi kita magpa-stress, no? Relax. No, ang realidad ara, no? Wala nato na gina downplay. It is there. But amo ni no nga ang aton nga paglaom ara sa Ginoo hindi sa mga katabo subong. Kay predicted na ni sang Ginoo matabo ni siya. So ang aton nga himuon sina ibutang naton nga pagtuo sa Ginoo. And because the best is yet to come. Pag worse may nga kalibutan, no, tandaan naton nga may Ginoo nga nag-promise that He will come again. Magabalik siya. Kag
wow niya, no, ang mga nagtuo sa iyo. So, thank you so much for listening. And I hope, no, nga nangin pagpakamayo ini nga segment no, sa inyo, ni ato niya counsel, no, para sa inyo, no, ang pulong sa inyo. So, God bless everyone. See you Salamat, next Gid. week. And Thank you, Gid, no? thank you for sharing. And those who send stars and heart, thumbs up. Thank you and God bless everyone. Sa ating program, every Thursday, Blessed Hope. Mga biyan, kita 3:00 sa hapon, every Thursday and every Sunday evening. Every Saturday man, no? Alas 3, alas 4, sininga station. Faith Talk. So, thank you so much and see you. Thank you. Bye-bye and God bless everyone. Good night.